Kahit gamitin mo pa sa akin ang maruming paraan na yan, hindi ako urong. Hindi rin kita papansinin. Gusto kong makipaghiwalay. Naka-scroll na ako sa aklat. Pag akyat ko, kontrabida na agad ako sa magiging asawa. Magpanggap ka muna ng maayos. Bigyan niyo ako ng gamot pang kontra. Kung hindi, hihiyaan kitang mabuhay na mas masahol pa sa patay. Ano ba, sinaniban ka ba ng masamang espiritu? Nakipagkulitan sa mga serpiente ng ilang oras. Sagot ba talaga ito sa pagpapala o kaparusahan? Lola, mahal ko po talaga ang buhay ko, okay? Lunukin mo ang gamot na kontra. Mga kasama, tingnan nyo. Gumamit pa talaga si Sumo ng halamang mapang-akit kay Muxiao. Sobra na. Ganito ba talaga? Gusto kong makipaghiwalay. Ang malaking punong pari na ganyan, wala namang hiya ang babaeng yan. Hindi lang ako makikipaghiwalay. Kailangan pang itapon yan sa malayong kabundukan. Hahaha. Hindi, nagkamali lang ako. Isaalang-alang na lang na baguhan ako. Patawarin mo na ako minsan. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Siguradong magbabago ako ng maayos. Huwag kang makipaghiwalay, okay? Bilisan mo, bilisan mo. Ikaw na malamig na nilalang. Libre na nga sa akin, ayaw mo pa. Sinasayang mo lang ang makinis mong kaliskis at mga tinik sa likod. Bihira lang ang ganitong klaseng baliw. Nararapat lang sa iyo ang maging single. Sumo. Kapag nagtagumpay si Muxiao sa pakikipaghiwalay, matututo rin sigurong umarte ang mga mukhang isdang patay na yan. Pag naiwanan sila, magsisimula na ang magandang buhay ng dalagang ito. Ang lalaking dragon sa puno, hindi naman masama. May abs pa, medyo lutang nga lang tingnan. Huwag mo ngang asahan yan. Dahil gusto nyo talagang makipaghiwalay. Ako ang papabor sa inyo. Dahil ganyan kalalim ang pagsisisi nyo. Hindi na muna mapuputol ang kasal na ito. Ano ba, ang baliw na serpienteng pabaliktad ang hininga. Dapat lang sana kanina pa kita tinapos, asawa ko. Kayo naman. Hinaharap na asawa ko. Dahil ganyan kalalim ang damdamin nyo para sa amin. Itong kasal na ito, hindi ko na rin basta-basta bibitawan. May punto si Yuying. Ganyan din ang naisip ko. Kami rin. Dapat nagising na tayo sa kakayahang bumasa ng isip. Medyo interesting ha? Patay tayo dyan. Naalipin niya ako sa laso ng serpiente. Sa basag-basag na bahay na ito, basta busog at buhay ka pa, ayos na. Lahat may minus pa, may utang pang puntos. Allergic ako sa laso ng serpiente. Kasuklam-suklam na serpiente. Sa mga walang konsensya. Ayaw niya sa akin pero matigas pa rin hindi makipaghiwalay. Malinaw na pinag-isipan na niya. Hintayin mong mamatay ako sa lason. Para maipasa ko ang yaman ko at maghanap ka ng bagong mapapangasawa. Ilang kubong paupahan lang. Ang turing niya rito ay ari-arian. Nadapuan lang ng lason ko, pantal lang ang inabot niya. Para sa mga puntos, laban kung laban. Kaya kitang gawing pang dragon o pang tigre ng 26. Pinakamasama na ang 100 puntos, sulit na sulit ang bili. Wow, ang ganda ng ebis na ito. Mas makinis pa kaysa sa mga kaliskis ng serpienteng iyon. Ang sarap hawakan. Hindi pwede, kailangan kong maging desenteng tao. Ang babaeng itong walang hiya. Ayaw na talagang sumuko ng asawa ko. Ganito na nga ang kalagayan. May lakas pa siyang magbalak ng kung ano-ano. Hindi ba ebs lang yan? Hindi kayo papasok. Kung gayon, ako na ang papasok. Tingnan natin kung anong kalokohan ang binabalak niya. Ang magiging asawa ko sa hinaharap. Nandyan ka ba? Sa inyo na lang, may dala akong 2 kuneho. Ang tusong lobo, hating gabi pa magpadala ng pamalit. Siguradong may masamang balak. Hindi ko siya bubuksan. Hindi nangangahas buksan ng Panginoon ng 7 ang pinto. Baka may ibang mabangis na halimaw sa loob ng bahay. Sinasabi pa niyang may matindi siyang damdamin sa akin. Lumalabas, lahat pala ay panlilinlang lang. Bakit ka nagsasalita ng kung ano-ano dyan? Ay, tama nga ang hinala ko. Hindi ngayon ang tamang oras para sa akin. Siya ang pasyente ko. Mga bagay na kinuha mula sa bundok. Kukunin ko na. Mabait naman talaga ang pinuno niya. Ang pag-aalaga sa mga sugatan ay napakahirap. Ngayong gabi, hindi na ako alis. Mananatili ako para tulungan ka.
May isang kubong dayami sa labas na sa akin lang. Hindi mo naman ako itataboy dahil may ibang nandito, di ba? Ayaw mo na ba akong manatili? Itong tusong lobo na ito, ginugulo pa ang tiyan ni Lola sa kasiyahan. Nakakainis na bumbilya. Kung gayon, kailangan ko pang pahiran ulit siya ng gamot. Hindi pwedeng istorbohin ni ganitong mabigat na trabaho ang aking mahal na asawa. Tusong lobo. Patayin siya. 5 balat ng hayop. 3 na lang kahit sino. Ay, nakatulog lang ako, kusang tumaas pa ang aking pagiging sensitibo. Ito ang tanghalian natin ngayon. Noon, hindi ko siya gaanong naalagaan. Sa huli, kailangan pa ring magsama sa buhay. Mas mabuting sanay na agad. Ang mga mata ng tusong lobo, 10 baluktot. Sino ba ang gustong makipagsama sa iyo sa buhay? Bakit nahirapan si Yuying? Salamat sa agahan at tanghalian mo. Ako ang maglilingkod sa Panginoon ng asawa. Karangalan ko po ito. General Longyan. Mabuti at magising ka na po. Batang General, para iligtas ako sa malubhang pinsala. Dapat akong mamatay bilang pasasalamat at paghingi ng tawad. Ganito na lang ba talaga ang kamatayan mo? Ano bang kabuluhan ng sugat na natamo niya? Pumunta ka at magsalok ng tubig. Hindi naman nagliliyab. Hindi rin kumalat ang lason. Mukhang pwede ring tumalo ang dugo ko sa lason. Handa na ang pagkain. Ako na ang magpapalit ng gamot niya. Hindi na kailangan, huwag ka nang magalang. Anong ginagamit mong pampainit? Sekretong formula ko. Babalik ako para kumuha ng ilang damit. Kung gayon, huwag ka nang dumating mamayang gabi. Nakakahiya namang tumira sa kubong dayami. Walang problema, masaya pang ang makasama ang Panginoon ng asawa. Saan man, masaya ako. Pupunta lang ako at babalik din. Sumo, lumabas ka. Sino ang itinatago mo sa loob ng bahay mo? Pasyente raw siya, malinaw na sinunggaban ka niya, ikaw na walang takot. Hindi gumagana ang kamay mo sa batang general ng Dragon Clan. Naging malubha tuloy ang pinsala. Gusto mo bang madamay kaming buong tribo? Ang utak ng mga baliw sa siyensya ay talagang malikhain. Tingnan natin ng maigi. Pwede bang makahiram ng pagkakataon? Para mapawalang bisa ang kasal ni Fei Yan, ang tumatakbo na lang na manok na yan. Walang basihan. Walang saysay ang paninira. Kinuha ko lang siya para gamutin ang sugat niya. Kaya mo bang gamutin ang sugat? Dahil nasugatan ka na. Bakit hindi na lang tawagin ang dakilang manggagamot na bruha? Dahil hindi kayang gamutin ng bruha ang sugat. Huwag kang basta-basta magsalita ng walang kabuluhan. Hindi ito makatuwiran. Hindi na kailangang magmadali ang dakilang manggagamot na bruha sa pagpapasya. Tingnan muna natin ang sugatan bago tayo mag-usap. Kahit ako, wala na akong magawa sa laso ng ahas. Pati siya, nakontrol na. Kung aaminin ko, ano pa ang magiging kredibilidad ko sa tribo? Punong-puno ng kasinungalingan si Sumo. Kailangang ipaalam ko sa pinuno ng angkan. Palayasin ka sa tribo. Sinabi na sa akin ng mga Diyos. Iyan ang gamot na bawal para sa batang prinsipe ng Dragon Clan. Sobra ang dami ng gamot kaya nawalan siya ng malay. Kapag gumamit ka ulit ng mga gamit na panakit, magkakasugat ka lang. Nagtatago ng kalokohan na aabot sa dulo ng dagat. Punong pari, talaga bang kakampihan mo pa ang babaeng makamandag na yan? Bitbit ang gamot ng asawa ko sa paghilom, sasabihin pang bawal. Mukhang nababaliw na rin yata ang matandang ito. Sigurado po ba, Panginoong manggagamot, na bawal ito? Siyempre, napakalakas ng bisa ng gamot. Kapag nainom ng sobra, pwedeng ikamatay. Kung sasabihin kong pulbos ito para sa pagtigil ng dugo at paghilom, sino ang tatangkang sumubok? Kung may masaktan, isang subok lang, malalaman na agad. Huwag ka nang palusot. Lason ang gamit na yan, sino ba ang lalakas ng loob sumubok? Sige na, para mailigtas ang dragon na ito. Ako na mismo ang tataga sa akin. Sandali lang, ako na. Hindi pwedeng siya ang magpasubok, punong pari. May sasabihin ka pa ba? Inaabuso ng Panginoon manggagamot ang propesyon niya para dungisan ang iba, tanggal sa pwesto agad, at araw-araw maglinis ng basura. Panginoon pari, ikaw. Hindi po. Grabe rin talaga ang kaibigan nating si Momo. Hindi ko na maipagsubo. Kung ganoon, akin na ang platong ito. Lumabas ka. Ito ang gamot para kontrolin ang lason. Maghanap ng pagkakataong ipakain kay Longyan. Hindi na kailangan. Nakontrol na ni Sumo ang lason sa katawan niya. Siya. Ngayong gabi, mananatili ako rito para silipin siya. May iba ka pa bang itinatago sa amin? Bahala ka.
Tutulungan ko kayong paliguan si Panginoon Prinsipe. Tumulong na raw si Panginoon Yuying sa pagpapaligo kay Panginoon Prinsipe. Ang bait niya talaga. Ang tusong Soro, sinira na naman ang masayang pagkakataon ko. Ang hilig ko pa namang tumulong. Hindi ba dapat pinupuri ako ng asawa? Sa totoo lang, mas magaling pa si Yuying. Gusto mo bang malaman, asawa? Ha, hindi. Maliligo muna ako. Ginagamit mo ang pang-akit sa kanya. Ano ba, nagpapanik ka na naman? Hindi mo ba nakita na walang epekto sa kanya ang pang-akit ko? Panginoon pari, bagamat lahat kami ay mga magiging asawa pa lang. Sa huli, sino ang makakasama niya bilang kabiyak? Bawat isa, batay sa sariling kakayahan. Sige na, Momo, mabait ka. Momo, huwag ka munang tumigil. Sige na, Momo. Mabait ka, Momo, huwag ka munang tumigil. Kayong dalawa, buong magdamag na hindi natulog, tititigan lang ako, para saan pa? Hindi pa naman kami kasal. Ano nang gagawin mo sa kwarto niya sa kalagitnaan ng gabi? Ako ang hindi pa niya asawa. Bawal bang pagandahin muna ang samahan? Eh di magpapakasal din naman tayo sa huli. Bakit galit na galit ka pa, Panginoon pari? Iyon ay para mabuo ang pundasyon ng pag-ibig ninyong dalawa. Hindi tulad ng katusuhan mong patalikod na galawan. Hindi naman kayo si Momo. Paano mo malalamang hindi niya ako gusto? Kayo nga noon, todo tanggi sa kasal. Ano nang ginagawa ninyo ngayon sa labas ng kwarto niya? Kung hindi mo rin alam ang nasa puso mo, huwag mo nang sirain ang magandang pagkakataon ko. Ikaw pa, Muxiao. Pwede ka pang tumanggi sa kasal. Kapag natanggihan niyong lahat, ako ang magiging lehitimong asawa sa pangalan at sa papel. Tumaas ang good vibes ko ng 44 na yung gabi. Ang asong sutil na yon, naging lehitimo pa talaga. Pampakalma. Hindi ako mawawala sa sarili ko. Ano bang silbi ng kaguluhang ito? Hala, baliw na nga talaga. Kapag nagamot na ang lalaking dragon na yon, aalis na si Lola sa bahay. Tingnan natin kung gaano pa sila katagal kumakapit. Aking asawang Panginoon. Masakit ba? Hayaan niyong tingnan ko. Ayos lang. Ang asong sutil na yon, hinawakan pa ang baywang ko. Baka sinadya niyang makalamang. Hindi mo kailangang tumitig ng ganyan, dakilang pari. Ganito ako, walang hiya. Mahilig ako sa agawan at pataasan ng ihi. Ay naku. Hindi ko alam kung sinong walang hiya ang naiinggit sa kabwapuhan ko. Sinamantala ako habang tulog, sinuntok pa ako. Namamaga na ang gilid ng labi ko. Mahimbing ba ang tulog mo kagabi, asawang Panginoon? May magnanakaw na pumasok kagabi. Mas mabuti kung tingnan niyong mabuti kung may nawawala. Hindi ako para magpahuli sa maliwanag na pang-agaw. Siguradong papunta ang magnanakaw ng bulaklak kina Yuying at Feiyan. Kapatid na manggagamot, may mabangis na baboy ramo. Paano ba papatamaan ang baboy ramong ganyang kasama? Pana na. Huwag niyong intindihin ako, nasa puno ako. Bilisan niyo, batang ahas. Ngayong araw, kung may iwan mo ang buhay mo rito kasama ang iyong hindi pa asawa. May kasama ka ring mabubuwisit sa daan. Noon pa sana napawalang bisa ang kasal ng 3 ahas na ito. Hindi ba malaking kontrabida si Muxiao? Paano siya nakapagtagal dito? Hindi ba siya dapat matagal nang tapos? Kung mamamatay ako sa kamay ninyo ngayon, ganoon na nga ang kapalaran ko. Pero may isa akong hindi mawari. Sino ba talaga kayo? Wala ka ng buhay. Hindi mo na kailangang malaman. Patayin siya. Isang beses mo akong iligtas, isang beses din kitang ililigtas, quits na.
Hindi magandang magtagal dito, umuwi na tayo. Anong ililigtas? Mukha ba siyang gustong iligtas ko siya? Ayoko nang maghanap ng gulo. Ayos lang kahit hindi na malakas ang puntos ko. Mahalaga ang agad na pagpapawalang bisa ng kasal. Ayoko nang maikabit pa ulit sa kanya. May isang fox at isang ibon na sa bahay, sapat na silang pasakit. Sobra na akong napagod. Kapag may isa pang ahas, parang pwede na akong magbukas ng zoo. Kapag may isa pang ahas, parang pwede na akong magbukas ng zoo. Kanino ba talaga nakikipag-usap si Sumo kanina? Anong mga puntos? Anong pagpapawalang bisa ng kasal? Ano naman ang zoo? Mukhang malubha ang pinsala ni Sumo. Talaga bang pababayaan lang natin siya? Mukhang seryoso talaga, mukhang seryoso talaga. Hintayin nating makabalik siya sa tribo, may gagamot din sa kanya, may gagamot din sa kanya. Kung pupunta ako at aalagaan siya. Kailangang mabilis at tiyak ang usapang pagpapawalang bisa ng kasal. Tulungan ko kayong ihatid. Paano ka nakauwi kasama ang asawang Panginoon? Paano mo nakuha ang sugat na yan? Mauna na akong umalis. Mahusay sa panggagamot ang asawang Panginoon. Ikaw ang malubhang na sugatan. Baka hindi nila ito kayanin ng maayos. Mas mabuti kung hayaan siyang tingnan ka. Kung kampante ka sa panggagamot ko, sama na tayong bumalik at tingnan. Salamat. Salamat. Walang anuman. Huwag mabasa ng tubig ang sugat na ito pagbalik. Sa susunod na ilang araw, kung kailangan ng pagpapalit ng gamot, pwede niyong hanapin ang mga tao sa grupo. Bukas na lang ako babalik dito. Sa totoo lang, naasikaso ko na ang sugat ko. Kung ayaw mo nang maabala. Naisip ko na naasikaso na ni Serpiente na nakakapagtako ang sugat na yon ni Kizyu. Mas mabuti sigurong ipaubaya na lang sa iba ang pagpapalit ng gamot. Malalim ang sugat. Ang araw-araw na pagpunta ng asawa para magpalit ng gamot ang pinakatamang gawin. Sa tingin ko mas mabuti kung dito ka na lang manatili. Kung sakaling may mangyari, mas madali ring asikasuhin ng asawa. Ano kayang iniisip ng aliping naglalakad na patagilid na ito? Sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob para umastang parang hari? Talagang hindi pwedeng pabayaang magwala sila sa pagtitipon ng mga hayop dito sa akin. Maliit lang ang lugar ko na ito. Hindi gaanong ligtas. 2 araw lang ang nakalipas, magulo pa ang lahat. Wala namang kaso, kaya ko ngang harapin ang ilang walang kwentang gulo. Terhan ko na lang si Lingyan sa silid sa tabi. Maaari ko siyang tulungan at alagaan kasama ng asawa. Eksakto dahil hindi ligtas. Bilang mga hindi pa kasal na lalaki, mas lalo kaming dapat manatili para bantayan ka. Ikasayan niyo na lang. Ang napag-usapan natin noon, kung sino ang unang pumasok sa pintuan, siya ang legal na asawa. Huwag niyo ngang kalimutan. Anong saya raw? Mas lalo pang bumibilis ang pagtaas ng tingin sa mga rebeldeng iyon. Mas lalong mahirap nang bawiin ang kasal na ito. Paano ba talaga sila mapapaalis sa mga makapal ang mukha na yan? Nariyan naman. Ayaw niyang magpaawat sa diborsyo dahil sa tingin niya kami ay masasama. Paano ba talaga gumagana ang medisina niya? Walang paliwanag sa mga libro. Siguro, nagising siya sa isang uri ng kakaibang kakayahan na hindi natin alam. Kapag nagising na ang dragon na yon, pasasamahin ko siya sa akin sa paglibot sa 4 na dagat. Tapos itataboy ko rin ang ilang mga istorbo sa harap. Ano ang natatanga ka dyan? Magmadali kayong maglabas ng mga ulam. Maghahapunan na tayo. Nasaan na ang natirang karne ng baboy? Itinabi ko na. Ang dami nun, parang naglaho na lang sa ere. Talagang may kakayahan siyang gumamit ng espasyo. Kain tayo. Tara na at tingnan natin si Ginoong General. Kapag nagising na ang dragon na yon, pasasamahin ko siya sa akin sa paglibot sa 4 na dagat. Ituturing ko na lang nakabayaran yon sa pagliligtas niya sa akin. Tapos itataboy ko rin ang ilang mga istorbo sa harap. Bakit hindi ka pa kumakain, dali na? Busog na ako. Maglibot ka muna. Huwag mong isipin na marunong kang magluto. Si Moxiao at ang dakilang pari na si Lingyan, tiyak na magugustuhan ka nila. Gusto ka lang nilang tingnan dahil magaling ka raw kumilos sa kusina. Gusto mo sina Lingyan at Moxiao? Ako, ayaw ko naman sa kanila ngayon. Sana talaga mapabilis na nila ang pakikipaghiwalay. Sana nga, walang duda. Kapag sila na ang unang nagbanggit ng hiwalayan, sasang-ayon ako. Hindi ka magsisisi.
Alam mo namang hindi ka talaga gusto ng mga yon. Bakit pa ako hahawak sa pag-ibig? Mas mabuti pang piliin ko na lang ang dragon na nasa kama kaysa sa ilang matandang walang alam sa panahon. Ang paghanap ng mapapangasawa ay dapat sa isang pusong marunong umibig. Hindi naman malaking problema kung aalalayan nitong si Inuan at kikilos muna. Nagpaparamdam lang ng bahagya, hindi na gaanong mabigat ang problema. Isa rin iyong kabayaran. Noon, lagi nating pinag-usapan kung paano maghihiwalay. Ngayon, tayo naman ang nababato sa pag-aalala. Paano kaya siya mapipigilang hindi magdiborsyo? Asawa, saan po kayo nagpunta? Akala ko nagpunta ka sa itim na palengke. Baka gusto mo kaming ibenta ng paisa-isa. Walang laman ba ang isip ng baliw na Soro? Huwag kang mag-alala, akin ka, Yuying. Sa kamatayan, ikaw pa rin ang sa akin. Maliligo ako. Ano ba ang gagawin ko? Sa pagharap mo sa akin, parang nakakita ka ng multo. Ayaw na ayaw mo ba talaga akong makita? Ano ka ba, nakatingin ka lang dito at hindi ka gumagalaw? Bilisan mo at makipagdiborsyo ka na. Ayaw mo talaga akong makita ng ganyan. Ano ka ba, nakatingin ka lang dito at hindi ka gumagalaw? Bilisan mo at makipagdiborsyo ka na. Busy ka na buong araw. Magpahinga ka na ng maaga. Ang boring naman. Pwede bang pakibigay mo sa akin ang isang cellphone? Ayan na naman si babaeng malas sa buhay, walang magawa si host Xiao Jiu. Basta bigyan mo na lang ako ng konting saya at laro. Yung tatlong asawang hayop sa labas. Mukhang hindi sila tatanggi ngayon. Bigyan ka namin ng kaunting aliw. Ang paborito ko sa gabi ay yung maanghang at malinamnam. Tumigil ka nga, ikaw na di marunong mahiya na sistema. Para mapuno ang buhay mo ng mas maraming kilig at saya. Tignan mo ang tindahan ng sistema. Nagbebenta pa pala kayo ng mga ganyang kalokohan. Kayo ba talagang tindahan ng sistema o nagloloko lang? Ikaw. Ganito pala siya. Ang babaeng gaya ng asawa na ito, ang saya na, mahirap pang matagpuan. Ngayong gabi, talagang wala akong pakialam kahit ano pa. Momo. Maganda ba ako? Gusto mo ba ang ganito kong itsura? Hindi halata. Ang espesyal na hilig ng batang ahas ay butasin ang ilalim ng kama. Pati ang punong pari, hilig din gumapang sa kama. Ginagamit mo pa ang mga paraan mong pa-cute. Huwag mo akong sisihin kung isama ko siya para hanapin ang pinuno ng tribo. Mas dumudulas na ngayon ang laman ng katawan ng masamang ahas. Ang isang kwalipikadong asawang hayop. Kailangang laging handang at nasa maayos na forma. Mas malalim ang sugat. Kung malapit na ang panahon ng pagkasabit, mas mabuting humanap agad ng paraan para umiwas. Hindi maganda sa iyo ang pagiging palaban ngayon. Naintindihan ko. Ngayong gabi, ang pinakaastig na palabas sa bunutan ay ang pagtitipon ng mga lalaking pakitang tao. Sayaw ng lobo. Tugtog ng leopardo. Sakto, gamitin natin ang pagkakataong ito para hanapin ang pinuno ng tribo at ipawalang bisa ang kasal. At pumili pa ng isang mas masunuring asawang hayop. Ano bang magandang tingnan sa sayaw ng lobo? Kaya ko rin yan. Hindi pa tayo alis. Hindi nga kaya, hinihintay pa talaga na mabaliw sa selos ang prinsipe dahil sa ibang espiritu. Pagsasayaw sa ibabaw ng tiyan na matigas ang ebis. Parang sasabog na sa tindi ng panginginig ng kalamnan na ito. Bakit hindi mo na lang ako piliin bilang magiging asawa? Napakaganda ng mundong punong-puno ng bulaklak. Pero nakatali pa ako sa ilang mga rebelde. Ano bang kwenta ng mga palabas na puro forma lang na ito? Tingnan mo, ang huling babae sa ikalawang hanay sa gitna. Tanggapin mo ang sagradong paliligo. Panlalaki at pambabaeng labi. Lene, itong batang ito, sinusubukan na naman akong lokohin. Ha? Malinaw na ipinapakita ng mga Diyos na may tago kang karamdaman. Inumin mo ang gamot na ito. Damo ng putol tiyan at manthala. Tapos alisin ang lason gamit ang puting gintong ito, geye.
Huwag kayong magpaloko, lahat kayo. Nasa loob ng sisidlang yin-yang ang sikreto. Dahil ito ay banal na tubig. Ikaw ang uminom ng isang tasa bilang patunay. Lahat daw ay mga mahusay na manggagamot sa kulam. Gusto pa niyang lasunin si Sumo. Ganyan din ang ginagawa namin noon. Niloloko ng mga mandarayang ito ang mga tao at ikinukulong sila. Mag-ingat ka. Ang init. Bilisan mo, kunin mo ang Xiaojiu, Xiaojiu. Bilisan mo, palitan mo ng pampapigil. Paano ba ito lulunasan? Ang init. Xiaojiu, Xiaojiu. Bilisan mo, palitan mo ng pampapigil sa gabi. Paano gagamutin ang lasong ito? Paano gagamutin ang lasong ito? Paano gagamutin ang lasong ito? Hindi sapat ang tabak, may aphrodisiac pa. Itong taga nito, para sa'yo talaga. Hindi dapat gawin ang yin at yang na balanse. Wala na ang buong lakas niya sa labanan. Ikaw napasakit ka. Kung mahihirapan ang asawang babae, pakiusap, umalis ka na agad sa silid. Umabot na sa ganito ang init. Kung tumakas ako, wala na talaga ang lakas niya. Tiisin mo muna. Masakit si Muxiao. Luwagan mo naman. Parang mababasag na ang mga kamay ko. Sugatan na nga, pinahihirapan mo pa ng ganito. Wala ka bang awa? Hindi man lang naaawa sa munting si Sumo. Kapag umusbong ang pag-ibig, lalo lang init ng init. Kapag nabihag ang puso ng isang beastman, iisa lang ang magiging tapat niyang mamahalin. Kasulatan ng pakikipagtipan. Hayaan mo nang magpalamig ako. Baliw. Ang mabahong ahas na yon, siguradong isang baliw. Buong magdamag akong nagtimpla ng gamot. Ang pagliligtas ng buhay na ito, parang hindi gawa ng tao. Bakal ba ang laman niya? Sira na ang mga kamay ko. Ay! Sayang ka naman, ahas. Binibigyan ka na ng tsansa, di mo pa sinamantala. Mukhang may pag-asa pa ang fox na ito. Pinapahirapan mo si asawang babae dahil sa akin. Noon, hindi kita kilala ng mabuti. Sa susunod, ipapakita ko sa iyo na tama ang naging pagpili mo. Noon, hindi ko kayo nakilala ng mabuti. Hindi rin naman kailangang ganito. Huwag kang ang padalos-dalos sa pagbibigay ng utang na loob. Talagang gusto ako ng Panginoon ng paligsahan na matulog sa ilalim, ha? Basta masaya ka, matutulog ako. Ang buhay ba na ito, pagtulog na nga lang ay wala pang kontrol. Ang huling na huli ay ang salamangkero at si Qingshan. Namatay sila sa piitan ng tribo. Sinasabing bigla silang nagkasakit ng malubha. Napakabilis ng galaw. Pagkagising ni Sumo mula sa sinabi ng pinuno ng grupo, agad niya itong hinanap. Got na siya buong araw. Kumain ka muna kahit kaunti. Nagpapadala ng mensahe ang grupo. Hihintayin ka namin. Panatilihing maganda ang itsura. Bakit bigla mo akong gustong makita? Mukhang wala naman kaming masyadong usapan ni matandang lamparan ng grupo. Pagpunta roon, malalaman mo rin. Sasamahan ka naming pumunta. Maliit na mo. Sa araw ng kasal, kailangang ipaalam sa lahat. Pumunta ang lahat para sa regalo. Sigurado, hahaha. Sigurado. Matandang Panginoong Qingshan. Tingnan na natin kung sino sa kanila ang mas buhay na buhay.
Talagang magpapakasal na. Hindi aabot ng 1 buwan. Natural, dapat handa ang masarap na alak at pagkain. Maliit na mo, matagal nang naipagkasundo ang usaping kasal mo. Panahon na para isama sa schedule ang malaking bagay ng kasal. Noong nakaraan, nagkaroon ako ng kapalpakan. Lubos akong nahihiya. Alam kong hindi ako talagang mahusay magsalita. Kung may angkop na tao ang grupo na maipapareha, malaking tulong iyon. Sabi na naman ng ika-7 Panginoon, biro lang daw. Alam naming lahat ang tapat mong damdamin. Mula ngayon, sama-sama nating ayusin ang buhay. Mas matibay pa sa kahit ano. Alam naming lahat ang tapat mong damdamin. Mula ngayon, sama-sama nating ayusin ang buhay. Mas matibay pa sa kahit ano. Ang sabi ni Yuying ay, saglit lang, parang entablado lang. Baka naman may nagustuhan na namang beastman si Sumo. Diretsahan na nga. Sa babae, basta nagkakatinginan na, pwede nang iwi. Mas marami, mas masaya ang mag-asawa. Matanda, nasisiraan ka na ba ng loob at di ka pa kontento? Sino ang nangangahas na agawin ang akin yan? Ako na ang bahala sa kanya. Hindi pwede. Nahihibang. Ito ang patakarang ipinasa ng mga ninuno. Siyaw mo, bakit hindi mo sabihin ilan ba ang gusto mong maging asawa? Babalikan ko, susunod ako sa pamantayan mo at sisikapin kitang mas pagtuunan. Hindi na yata sasang-ayon ang araw na ito. Hindi pa nga kayo kasal. Gusto mo pa ba akong dalhan ng dagdag na tao? Gusto ko lang magpalit ng ilang mahinahon at mababait. Si Thala ay mayroon ng pinakamahuhusay na asawang lalaki sa tribo natin. Kailangan pa bang maghanap ng iba? Sa amin niya, may nasa 20 o 30 asawang lalaki. At hindi ilan. Bilang asawa, ang tapang at dangal, ay kailangan. 20 o 30. Bawat buwan, iba-iba ang dinadala. Dahil sinabing niyong kaya niyo. Kung ganoon, sasabihin ko na rin ng malaki. Walang saysay ang panakot sa inyo. 48 na lang. Mabuti at bata pa sila. Kaya may iniisip pa. Kung ganoon, may iba ka na bang mapagpipilian sa puso mo? Wala sa ngayon. Gusto ko lang makasama silang lahat at maayos na maipagpatuloy ang mga araw namin. Ang susunod na mga bagay saka na pag-usapan. Hindi na mabubura ang kasunduan sa kasal. Ituring na lang itong pamalit na target na may 3 bituin. Thala, mabait akong tao. Sobrang bait pa nga. Baka hindi lang maganda ang mga mata mo. Kung nakabangga ka kay Thala, ano na ang gagawin? Maglakad ka na ng maayos. Nadala mo na naman ako sa gulat. Akala ko pa naman yung 3 asong iyon ay gusto akong halikan. Hindi ko alam. Akala ko pa nga mag-agawan sila sa akin para magpasikat. Kung talagang gusto ninyong purihin ako, hindi ba mas mabuting ibahin na lang ang paraan at konting lambing? Yung malamig at suwail na ahas, baka mas bagay pang lambingin. Pagbalik niya, dala niya ang lamig sa buong katawan. Baka naman lumabas lang siya para may mapatay. Kakagaling ko lang ng bundok para mangaso. May nakasalubong akong mailap na baboy. Pero nakatakas din siya. Oh, di hugasan mo muna. Maghanda na para sa hapunan. Nakuha ito ng ibang beastman ng nagkataon. Hindi ko alam kung ano ang bisa nito. Pakiusapan si Thala na tingnan ito. May ganito na palang kalokohan sa laso ng halimaw. Kapag kinain ito, pwedeng mabilis ang tibok ng puso at matinding hirap sa paghinga. At sa maikling oras, nagiging ibang anyo. Pero kung mali ang dami ng gamot, talagang delikado ang tao. Sa susunod, hindi na magdurusa ng ganito si Thala. Ako na ang magluluto para sa inyo. Kung talagang gusto ninyong purihin ako, hindi ba mas mabuting ibahin na lang ang paraan at konting lambing? Yung malamig at suwail na ahas, baka mas bagay pang lambingin. Ang hindi nagsasalita sa pagkain, hindi rin nagsasalita sa higaan. Masarap talaga ang pagkain inihahain ni Thala. Bigyan pa si Momo ng isa pang piraso. Wow! Ngayong araw, busog mata ako. Nasaan na ba yung 3 asong iyon ngayon? Wala nang makakasira sa magandang balita ko. Ang Diyosa na ito, si Longyan, ang maliligo. Thala, anong ginagawa mo? Uy, naglagay ka pa ng mga talulot. Ako,
Hindi ako nakikipaghalubilo sa lalaki at babae. Hindi ako nakikipaghalubilo sa lalaki at babae. Sa ganitong klase ng gawain, hayaan na lang ninyong kami ang tumulong kay Tala. Sa totoo lang, walang kinikilingan ang mga mata ng doktor pagdating sa kasarian. Magpahinga ka na ng mas maaga, Tala. Ano ba ang pinaplano mo at parang bantay laban sa akin, hindi laban sa magnanakaw? Hayaan mo nga akong tingnan kung ano ba talaga ang nangyari. Si ate mo, malubha ang pinsala ng maliit na hayop na ito. Dalhin natin siya pabalik at gamutin muna. Ang lungkot tignan ng pusang ito. Pero yung taong pusang nasa orihinal na mundo, sobrang tuso niyan. Mas mabuting huwag na nating pakialaman ang hindi natin dapat pakialaman. Pero yung taong pusang nasa orihinal na mundo, sobrang tuso niyan. Mas mabuting huwag na nating pakialaman ang hindi natin dapat pakialaman. Bigyan niyo siya ng kaunting gamot. Kung sakaling nag-aalala kayo, bukas na lang tayo bumalik para tingnan kung ayos na siya. Si ate mo, himatay na siya. Baka mamamatay siya. Mukhang isa siyang beastman na hindi marunong mag-anyo. May problema sa katawan. Baka nasobrahan ko lang sa binigay kong gamot kanina. Nagawa ko pang mapahamak sa mabuting intensyon. Kawawa naman, iwi na muna natin siya. Anong kalokohan naman yan? Nadampot sa daan at nasugatan. Tingnan ninyo. Ganyan na ang lagay, gagaling pa ba siya? Kahit gumaling pa ng kalahati, basura pa rin yan. Ibigay mo na sa akin, sugatan na naman talaga siya. Kapag nadapa pa yan, lalong kawawa. Saan pa naging ka-cute-cute ang ganyang mabalahibong kalat? Nasa kanya lang pala ang atensyon ng asawang Panginoon. Sige na, ilagay niyo siya sa kulungan at akin na rin. Kapag gumaling na ang pusa, itatapon ko rin lang siya palabas. Sayang naman, buhay pa pala siya. Ano ang nangyari? Wala naman, mas convenient lang na lumabas kayo. Mga tusong kalye na fox lang kayo. Ano na namang modus yan? Sino ba ang hindi nakakaalam? Sino ba ang hindi gustong palihim na pumasok sa silid ng asawang Panginoon? Lene. Diyos lang ang nakakaalam kung gaano ko kagusto ang amoy na ito. Sa wakas, makakain na rin ako. Habang tulog pa ang mga halimaw na yon, bilis na. Maagang nagtatago na sa kain ang asawang Panginoon. Ano ito? Isang uri ng pagkain na baka hindi ninyo magustuhan. Maagang nakatago rito para kumain ng mag-isa, hindi yan tama. Alam niyo ba na kapag nahuli kayong kumakain ng palihim? Sa mundo ng mga beastman, ilalabas kayo at parurusahan sa harap ng lahat. Ang parusang palabas pa lang, wala yata yan sa Beast World web novel na nabasa ko. Sino kayang mokong na ito? Tama nga. Bihira ang pagkain. Bawal ang palihim na pagkain ng mag-isa. Kung gayon, kayo, kakain ba kayo? Kapag nahuli, aminin ang mali at magbago agad. Pwede na kayong parusahan ng magaan sa loob ng angkan. May isa kaming maliit na kahilingan. Kung pumayag ka, sapat na. Wala naman kayong hihilingin na sobra-sobra, di ba? May isa kaming maliit na kahilingan. Kung pumayag ka, sapat na. Wala naman kayong hihilingin na sobra-sobra, di ba? Una, walang papatayin. Ikalawa, walang papalabasin ang apoy. Siguradong maliit na bagay lang na sa ikabubuti ng asawa. Kami rin naman. Sige na, ganito na muna. Si ate mo, mukhang ayaw niya sa mga ito. Kung ayaw niya, gutumin na lang siya. Hindi pa yata natin siya napapangalanan. Tawagin na lang siyang Xiao Hei. Mukhang gusto rin niya ang ibinigay kong pangalan. Iwinawag lang ang buntot at ayos na. Ayos, tapos na. Ang liit na ito, nanlilisik pa ng tingin. Hindi maliit ang ulo, Ang sungit naman, hinawakan lang ng kaunti. Kapag magaling na, saka na siya ilalabas. Hindi ko basta-basta inaalagaan ang walang utang na loob. Narinig ko, kahapon daw hinanap ka ng punong lahi. Dapat ba kitang ipakilala? Yung beastman na sumasayaw ngayong gabi. Paano mo nalaman? Kapatid siya ng punong lahi. Nang tawagin mo si Fion para sa akin, nakita ko siya. Nagtanong pa siya sa akin tungkol sa pagdating mo. Ang swerte mo naman, sobra. Ang extra, pilit na binabago ang takbo ng kwento. Makatuwiran ba yun? Iniisip ng lahat na ikaw at ang ilan sa bahay ang pinakaangkop. Kahit may gustong manulsol, hindi rin kami papayag. Mabuhay ka na lang ng payapa. Akala ko noon, extra lang siya na basta sumulpot at umagaw ng spotlight.
Pero hindi pala bagay ang ganyang role sa susunod na takbo. Talagang napakaswerte. Pumunta sa bundok ang asawa para mamitas ng gulay. Baka hindi na makabalik bago magtanghali. Ganyan ba? Uwi ka na muna. Kapag nakabalik siya, ipapaabot ko. Ang damuho na maliit na lobo. Kakabanggit lang ni Fox Immortal na pumunta ka raw para mamitas ng gulay. Akala ko nga sa hapon ka pa darating. Alam ko namang maglalaba ako. Sinadya mo akong lokohin. Talagang tusong Fox ka. Nandito siya para humingi ng payo tungkol sa gamot. Tingnan mo nga, asawa. Itong gamot ay para sa... Salamat, kuya mo. Sa susunod ba, kung may hindi ako alam, pwede pa rin akong lumapit sa iyo. Ay, ang tenga ng maliit na lobo, mukhang ang lambot pisilin. Gustong gusto kong haplusin. May kailangan ka pa ba? Aalis na ako. Paalam muna, Fox Immortal, kuya mo. Nakasulat na sa mukha ang mga pakana ng maliit na lobo na ito. Hindi pwede kung magpapatuloy pa ito. Lalo nang delikado ang posisyon ko. Hindi pwede. Kung magpapatuloy pa ito, lalo akong mapapahamak. Magandang umaga, asawa. Pumayag ka naman na tuparin ko ang isang kahilingan. Hindi pwedeng umatras, ha? Ano ba ang gusto mong gawin? Huwag kang kabahan, medyo hindi lang ako komportable nitong mga araw na ito. Tulungan mo nga akong tingnan. Tingnan ko nga ang balat niya, mukhang namumula at may sigla. Parang hindi naman may sakit. Bigyan lang ng kaunting gamot, ayos na yon. Medyo kinakabahan ako. Hintayin mo akong maupo, saka mo ako dahan-dahan kwentuhan. Nagpapagamot lang, bakit pa lumalapit ng ganyan? Hindi kaya may balak siyang kakaiba. Gusto ko lang naman tingnan ka at magpatingin. Naku, pati asawa. Wala man lang tiwala. O, ikaw ang nahihiya. Wala naman akong iniisip na kung ano. Huwag kang magkalat ng salita. Nakakainis talaga ang maliit na bagay na yan, parang hindi ka bibitawan. Ang asawa pa, grabe ang dating. Ako, ayokong magkagulo at magsimula ng ingay. Kakaiba, halatang wala naman siyang sakit. Bakit kaya hindi kasing ayos ang pulso niya? Hindi kaya talagang may malubha siyang sakit na hindi ko magamot? Kung ganoon, mas mabuting umalis na agad. Kung nasa akin siya ngayon, baka isipin ng iba na nang-akit ako ng asawa ng iba. Hindi ko kayang akuin ang ganyang paratang. Ubusan pa natin ng kaunting tonic. Baka sakaling may pag-asa pa. O, kung gusto mo, bigyan kita ng mas malakas na gamot. Ayos, asawa. Anong luto, iyon ang kakainin ko. Basta't mahalaga sa asawa, wala na akong pakialam. Siyempre, hindi naman ako mapapahamak. O, baka pwedeng imasahe mo muna ako. Diba, sinabi mong may isang hiling akong pwedeng ibigay ngayong araw. Hindi pwedeng kalahati lang tapos tatakbo na. Sige, saan ang haplos? Mas convenient kung akyat ka at ikaw na mismo ang magmasahe. Ang ayos na ito. Bilisan mo na nga, gasgasin at dikdikin mo na. Akala ko pa naman may kung ano ka nang naisip tungkol sa akin. Alam ko na. Talagang pinaglalaruan mo ako. Hindi mo ako basta-basta matatakasan. Kailangan ding i-press sa unahan. Masarap sa pakiramdam ang pagmamasa nitong tiyan at muscles, Hinuhulaan ko kung ano ang iniisip ko. Sa paningin niya ngayon, isa lang akong walang kwentang basahan. Ipisil mo ng 3 beses. Iniisip pa rin ba ako ng asawa ko na wala akong silbi? Nababaliw ka ba? Anong ikinatataranta mo? Wala akong interes sa payat na kalansay na tulad mo. Normal lang naman. Reaksyon lang iyon. Hindi ibig sabihin nun ay may malalim na kahulugan. Noon, hindi ba at laging nakapaligid sa akin ang asawa ko at sinasabing mahal niya ako? Kung kaya mo pang magsalita ulit ngayon, ibibigay ko na pati buhay ko sa'yo. Sa nayon ng asawa mo may isang beastman. Medyo malala ang tama. Asawa ko. Nakakaabala, puntahan mo nga at tingnan. Pareho ng sugat sa mukha at sa nakasulat sa libro. Kasing hugis ng buwan ang ngipin. Balang araw, magiging kaliwang braso at kanang kamay siya ng babae. Hindi mababa ang lakas sa labanan. Paano siya nagkaroon ng ganito kalalang sugat? Lumilitaw pa sa tribo natin. Pero ang matandang tigre na ito, ay kinontrol na ng pamilya ng asawa ko gamit ang buhay at gamot. Kung mas matino lang sana ang ilan sa kanila, hindi rin naman imposibleng baliktarin ang sitwasyon. Hindi siya tao ng tribo natin. Siguradong dapat pangasiwaan. Gamutin muna. Sige, ibalik natin siya. Ang ibinigay sa akin, akin na yon. Lene, mukha ba akong taong hindi pa nakakita ng mundo? Sino bang nagsabing ayaw sa akin ang amo niya? Hindi kaya ayaw ng asawa mo? Bakit nasa iyo ang gamit ng asawa mo? Siyempre, kasi regalong pangkasintahan ito na bigay sa akin ng asawa ko. Asawa mo ang gamit na yan. Ha, kailan kaya napalitan ng sa Fox ang aking bulaklak sa buhok? Siguradong ang salarin ay ang tusong Fox na lihim na nagpalit nun. Nasa kama, kaya kung nagkamali ka, hindi ko kasalanan. Tutulungan ko si ate mo na maghanda ng hapunan. Ay naku. Ang cute rin ng maliit na taong lobo na ito. Mas mabuti pang ako at si Yunyan ang maghanda. Asawa ko, ipagpatuloy mo muna ang usapan kay Huang Witch Doctor. Puro gulay ang hapag.
Wala na bang bigas sa bahay ng may lupa? Tusong fox at naglalakad na manok. Ano bang pakulo nito sa akin? Kayo ba ay nangangati sa gulo? Hindi masama ang mga gulay na ito. Magaan at malambot kainin sa gabi. Kung gusto ninyo, mabuti. Salamat, ate mo. Huli na pala ang pagdating ni Ian Jesu. Uwi na ako muna. Pero huwag ninyong kalimutang hanapan ako ng libro. Kapag nakita na ng asawa mo, ako na ang magpapadala kay Huang Witch Doctor doon. Ang dami ng gulay sa bahay ng tatlong fox. Sadyang ginawa pang isang mesa ng gulay. Siguradong sinadya nila yon para magmukha akong maliit at hindi mahalaga. Ngayong gabi, kailangan kong magpanggap ng maayos. At itaboy siya palabas. Asawa ko, kasalanan ko lahat ngayong gabi. Hindi ko dapat tinamad at puro gulay lang ang niluto. Pero huli na rin naman noon. Gusto ko lang namang mapasabay ng maaga sa hapag ang asawa ko. Ako. Wala akong karapatang magsabi ng mga ganyan. Kayo ang pinuno ng tahanan. Sinasabi ninyong may mali ako. Tatanggapin ko ang parusa. Bilis na, asawa ko. Punta tayo roon at magmuni-muni muna. Nakapangbihis ka pa ng karamdaman, ha? Hindi pa nga ako nagsisimulang umarte. Bakit pa siya tatakbo? Hindi naman siya mahilig kumain, di ba? Hayaan mo na. Kapag nagutom siya, kakain din siya. Kapag gumaling na ang sugat mo, saka ka na umalis ng kusa. Tatlong mataas ang tingin sa sarili. Mga beast person, walang gabay. Walang ibinibigay ang pagmamahal na diskarte. Salamat sa pagdala nito kay Huang Ming. CJ, kailangan ng tribo ni asawa na mamili ng mga halamang gamot. Pwede bang samahan mo ako papunta sa bayan at maglibot? Sige na. Ituring mo na lang na pambawi ko iyon sa hiling na yon. Umupo ka ng maayos. Mumuo na sa akin ang amoy ng usok. Tara, pumunta tayo sa bayan para bumili ng mga sangkap. Mas bagay yon sa'yo. Pero ang kalidad, hindi kasing ganda ng nasa ulo mo. Sandali lang, sandali lang. Kailangan kong kumalma. Kahit kailan, hindi ako dapat mabiktima ng ganda. Ayaw ko ng rebeldeng handang pumatay ng tao. Tandaan mo, sa Moji may Baihua Pavilion. Ang mga batang beast person doon, dapat may itsura ring may itsura. Mamaya, sulyapan ko muna ng bahagya. Sabi sa aklat ng Baihua Pavilion, ang mga beast dancer dito, isa-isa ay may pambihirang galing. Tignan ko nga kung gaano sila kagaling. Ate, pumasok ka ba rito para uminom? Ay, pasok ka agad. May bagong dating kaming mga gwapong beast person. Papapasukin ba kita? Ay nako, ay nako. Nako, anong klase ng super gwapong grupo ito? Ang mga bewang at ebs na yan. Anong klaseng unang yaman pa ang hahanapin? Basta may pera ang binibini. Araw-araw na lang may bagong lalaki. May gantimpala ang makakita. Ako rin, gusto kong hipuin. Asawa, napadami ka na yata ng inom. Panahon ng umuwi. Huwag, ayoko pang umuwi. Hindi ko pa tapos panoorin. Umuwi ka na at doon mo panoorin. Kanino ka bang nakababatang kuya? Bakit ka nakakaakit ng ganyan, bihira lang? Sa'yo. Sa akin. Di halikan na kita ng kaunti lang, okay ba? Asawa. Alam mo ba ang sinasabi mo? Nagbibiro lang ako. Kung hindi kita pahahalikan, sdi huwag.
Hindi ba gusto mo ako? Huwag ka nang makipaghiwalay, sige na. Gusto kita ng 10 sa 10. Ikaw na lang ang magbigay ng kahit isang sagot. Pakiusap, huwag mo nang isipin ulit ang pakikipaghiwalay, sige na. Lanan. Si Momo hindi na umuwi buong gabi. Tiyak na nagkaroon siya ng hindi malinis na hangarin sa asawa. Yung lagi niyang pakunwaring malinis at walang hilig sa babae. Matagal na pala niyang planado iyon. Kung talagang may ganoon siyang kakayahan, aaminin ko, bakit ang weird niya ngayong araw? Namumula ang pisngi, parang bote ng pampula. Nakaabot na sa 6 na po ang good feelings ng host na si Wuming Sasuyan. Gantimpala ang pagdodoble ng espasyo ng espiritong bukal. Bakit isang gabi lang, biglang lumaki ng ganyan? Ano ang nangyari kagabi? Hindi lang po kayo humawak sa mukha ng ibang tao kagabi. Maging sinabi pa ninyong gusto ninyong halikan siya. At sa huli, hinalikan pa ninyo ang sulok ng labi ng kalaban. Grabe! Ako pa ang naging pinakamalupit na kontrabida sa buong aklat. Buhay pa ba ako? Totoo ba ang sinabi ni asawa kagabi? Madumi na ang suot mo. Magpalit ka muna bago lumabas para kumain. Kaninang umaga, pula pa ang mukha mo. Mukha na naman ng isang nilalang na lumalapit lang sa kapahamakan. Talagang pabago-bago ang isip ng kontrabida. Mas bagay pa rin siya kapag lango sa alak. Hindi naman ako mapapahirap ng ganito kahit papaano. Mas bagay pa rin siya kapag lango sa alak. Pakiramdam ko may nakatitig sa akin, nagkakamali ba ako ng kutob? Tara na. Handa na ang punong hukuman. Yela, sundin natin ang plano. Mukhang kapareho ng suot ng amoy asong pusang iyon. Iligal na pamilihan ito. Karaniwang bihira ang mga paninda dito. Kaya mahal ang presyo. Ang walang pakialam na mukhang iyon ng aso na iyon, nakakahangarin. Mukhang may tinatagong pagkakakilanlan din siya. Ano ang dala niya? Si Yuying ang namamahala sa iligal na pamilihan sa paligid. Ayan pala. Siya ang isa sa mga baliw na kontrabida sa iligal na pamilihan. Mahalagang pinagmumulan ito ng mga lead para sa susunod. Lumabas ba ngayon ang punong pari para maglibot? Bakit hindi ko nakita si Yuying kamakailan? Kakatanggap ko lang ng 2 magagandang bagay. Gusto ko pa nga sanang istorbohin siya para tulungan ako sa pag-asikaso. Dapat darating siya sa loob ng 2 araw. Mauna kang umalis, babalikan kita mamaya. Suwan yan. Mabilis lumusob, mabilis tapusin. Bagsak. Bagsak. Ay, sa wakas dumating na rin. Ikaw pala ang nagdala sa kanya sa Baihua Pavilion. Anong pakay mo, ha, ikaw na pasaway? Sa daan pa uwi kasama ng asawa, nakasalubong namin ang mga umatake. Mas mataas ang antas ng kalaban sa akin. At nakaiwas pa siya sa espesyal na pulbos na ginawa ng asawa. Ang Baihua Pavilion ang pangunahing lugar ng aming impormasyon sa bandang huli. Hindi pa rin pala ang taong iyon ang may-ari ngayon. Mas mabuting mapunta agad ito sa atin. Dahil ayaw kaming tanggapin ng asawa. Gamitin natin ang boses ng puso niya para maalis ng maaga ang lahat ng sagabal. Ako ang bahala sa pagkuha ng pondo ng Baihua Pavilion. Aayusin ko mamayang hapon. Ano pa ang silbi mo? Isang tanong, 3 hindi alam. Papaltan ko ang sistema. Pero bigyan kita ng isang pakete ng pampalasa ng hotpot, pwede ba? Tapos dagdagan ko pa ng sarsa para sa beef roll at hipon. Xiao Hei, ngayong araw, ikukuha ka ni ate ng masarap. Ang daming inis na babaeng ito. Bakit pakiramdam ko kanina may nakatayo sa paanan ng kama na gustong pumatay sa akin? Nagkamali ba ako? Basta kumita lang ako ng sapat na pera, makakapagtayo ako ng sarili kong maliit na villa sa mundong ito ng mga hayop. Noong nakaraan, sapat na ang pagod ko sa pagiging baka at kabayo. Sa buhay na ito, kailangan kong namnamin ang ginhawa. Si Sumo, itong kapitbahay ko sa kabila ng pader. Gusto ni Xiao Hong na hanapin ka para tingnan ang problema sa panig na yon. At sabay bibili na rin ng damit na kagaya ng sa akin. Maliit na problema lang sa pag-ayos ng panloob na daloy.
Gusto ko rin iyong maskara mo. Kaya ba nitong gamutin ang peklat sa mukha? Siyempre, ang mukhang ito ang buhay kong paninda. Kapag matyagang nilagyan, siguradong bago ang dating mo. Magagamit naman, balik ka na lang next time. 5 piraso ang gusto ko. 1 piraso pa para sa'yo. Dahil magaling tayo sa isa't isa. Sa bilis na ito, ang sarili kong villa ay malapit ng matupad. Ha. Nagising na ang binatang general. Nasa labas lang si ate mo. Siya yon. Noong gabing yon sa gubat, sadya niyang hinayaan na masugatan ang hita niya. Nagpanggap na umiiyak. Ang babaeng iyon na humihiling sa batang Panginoon ng ahas na huwag makipagdiborsyo. Siya pala ang nagligtas sa akin. Ngayong nagising na siya, may hindi pa ba siyang komportable? Wala. Magpahinga ka muna sandali. Pupunta ako para ihanda ang hapunan. Oh, tama. Sige na, kunin na ang isda. Walang problema, paano naman ako mahihirapan sa ganitong maliit na bagay? Batang General, bakit mo pinatakas ang isda? Hulihin mo agad. Ang laki nitong dragon na nakatingin dito. Parang ang tanga-tanga. Ate, tutulungan kitang magsaboy ng apoy. Ako ang magaling sa pag-ulan ng apoy. Sige, subukan mo. Bakit namatay yung apoy? Hindi pwedeng mapahiya sa harap ng mga bata. Batang General. Pwede ko pa yan ayusin. Pinakikiramdaman ko ang sinasabi ng puso mo. Mga paboritong alaga ng mga asawa. Gusto mo pang makakita ng mas maraming anime na ganito? Pumunta ka na sa Douyin Select API. Pwede ko pa yan ayusin. Kaya kong bumuga ng tubig para patayin ang apoy. Sige na, patayin mo na. Ano bang trip mo kanina, nagbubuga ng kung ano-ano? Sigurado ka bang tubig yan at hindi langis? Ah, parang mali ata nilabas ko, baka singaw lang pala. Lahat ng to ay kasalanan ko, Binibining Su. Babayaran ko na lang ba sa'yo? Ang aking natatanging mansyon. Ang mana ng aking ninuno. Ano ba talaga ang nagawa ko sa buhay ko noong nakaraang buhay para maging ganito? Nasagip ko ang isang ninuno na may utang na loob. Hindi mo ba alam? Ano ang gusto mong gawin ko para sa'yo, Binibining Su? Sige na, magpatuloy ka lang. Gagawin ko ang lahat para mapuno ang iyong mga hiling. Bagaman ang 3 bahay na ito ay simple lang. Ito rin ang aking nag-isang lugar kung saan ako nakakakuha ng kapayapaan. Ngayon, nasunog. Saan ako matutulog? Kasalanan ko talaga lahat. Sabihin mo na ang presyo, Binibining Su. Kung ganoon, 6,000 pera, sige, okay lang. Ang sinasabi ko ay 4,000. Nailigtas mo ko, pero nasunog ko ang bahay mo. Amin na itong 6,000 pera, hindi naman marami. Isulat na natin to ngayon. Huwag mo nang isipin pa yon. Utang. Lanan, hayaan mo na lang yan. Hindi ka na ang mananagot para sa lugar na tutuluyan ko. Ako na ang bahala. Halika na, samahan mo kami, Ate Su. Ang lagusan ng Batang General ay malaki at napakaganda. Mayroon pa kaming hot spring doon. Ang galing niya sa pag-ihaw ng karne, ang husay. Ate, hindi ba gusto mong makakita ng bulkan? Batang General, pwede ka bang pumunta doon? Ate Su, samahan mo na kami maglaro ng ilang araw. Kaya mo ba talaga akong dalhin doon? Napakataas. Napakataas, napakataas. Waah, ang taas. Aray.
Hinawakan niya ang aking espesyal na mga anghel. Malapit na akong mamatay sa pagod. Batang General, hindi kasi nila alam kung paano. Hintayin natin sila. Bakit hindi ka nakipagpalitan ng katawan sa kanya kanina? Sa ganitong paraan, makakakain tayo ng masarap na luto mo palagi. Hindi ko alam kung ano kayang masarap na lulutuin ng mga Diyos. Pagbalik natin. Ano ang nangyari pagbalik? Asawa. Asawa, oh Celine. Huwag mo nang isipin yan, isang basurang dragon. Hindi lang isang apo ang sinunog mo sa bahay namin. Ninakaw mo pa ang asawa. Kung ang basurang dragon may isip at manggugulo, ang aking kaawa-awang batang general, papaano mo kaya babagsakin itong mga tao sa tribo? Ang aking kaawa-awang batang general, papaano mo kaya babagsakin itong mga tao sa tribo? Nagbanggaan lang para sa ilang tao, batang general, papaano mo kaya babagsakin itong mga tao sa tribo? Hindi maaaring walang pinuno ang tribo kahit isang araw. Mula ngayon, ako na ang bahala rito. Sino ang namatay? Nagkukunwaring patay lang. Hehe, wala naman. Patay na ang payat na mukhang gutom sa pera. Malapit nang tapos ang libing. Bilisan niyong umalis. Sino kayo? Mga tao ng tribo ng Bei. Sina Yuying, Feiyan, at Muxiao ay dumating para hanapin ang asawa. Inagaw ninyo ang asawa naming si Sumo. Bakit hindi pa kayo dali-daling pumasok at magulat? Kung tatlo kaming susugod ng sapilitan, gugulo ng husto at malalaman ng lahat. Baka lang mapahiya ang mukha ng mga nakababatang pinuno. Batang pinuno, may tatlong taong nagsasabing sila ang mga hindi pa napapangasawa ni Binibining Su sa labas. Nandito na sila. Hindi ba't nag-iwan na ako ng mga sulat para sa tatlo? Hindi ba nila nakita? Hindi, kung hindi nila nakita yon. Paano pa nila tayo natuntun dito? Pasok muna natin sila. Sandali, sasama ako. Hindi ko alam kung anong pampalakas ang ibinenta ng mga iyon sa loob ng kalabasang bote. Dahil nandito na rin lang sila para hanapin ako. Ako na ang lalabas at makikipagkita. At nang matapos ay palalayasin ko na sila. Huwag nilang istorbohin ang aking gabi ng pagbabad sa mainit na bukal. Ang sarap siguro panoorin ng mga ebis. Bakit kayo nandito? Punong-puno ng kalye ang bahay namin. Nag-aalala kami sa asawa namin. Kaya sinundan namin ang bakas ng iyong amoy hanggang dito. Ayos lang ako. Hindi ba kayo nag-iwan ng mga sulat para sa inyo? Lumabas lang ako para maglibang ng 2 araw. Hindi naman kailangang kabahan ng todo. Wala naman akong nakitang sulat. Isang grupo lang ng mga lobo ang nakita ko. Kung ganoon, ngayong sigurado kayong ligtas ako. Dapat ay narinig ninyo na ang lahi ng dragon ay isang lugar na mayaman at maganda ang tanawin. Magaling silang mag-alaga ng tao. May paraan talaga ang mga nakababatang pinuno sa pag-asikaso. Hindi ko lang alam kung may karangalan o malas ngayon. Ano ba ang ibig mong sabihin, Tusong Fox? Hindi pwede. Talagang hindi natin siya pwedeng hayaan na manatili. Hindi ba kayo lahat abala? Kung hindi ngayon, sa susunod na lang siguro. Ano ang sinabi ng asawa? Nandito ka. Siyempre, sasamahan ka namin. Mas mahalaga ka pa kaysa sa malaking bagay sa langit. Pagkatapos ng lahat ng mga panahong inalagaan ka ng mga yon, nakapag-isip kami ng mabuti. Voluntaryo namin yon. Hindi kami yung tipo na nagbibilang ng utang na loob. Paano pa kami hindi magpapapasok? Mula pa noon, habol na namin ang iyong bakas hanggang dito. Hindi na kailangang maantig ng sobra ng asawa. Sa hinaharap, tandaan mo lang ang kabutihan namin, sapat na. Langit, pakibagsakan agad ng kidlat. At batukan ang walang habas na Tusong Fox na ito. Baka may utang siya sa kanya sa nakaraang buhay. Kaya puro siya kontra sa akin. Sinasabi mo bang sumama rin ang ilan sa mga hindi pa napapangasawa ni Binibining Su? Sumama rin sila. Ganoon nga. Ngayong gabi, magdagdag pa tayo ng mga taong magbabantay. Masyado nang kapos ang oras para maghanda. At pakiusap, huwag ninyo pong maliitin si Su at ang mga walang hanggang nobyo niyang mga beastman. Hindi kayo dapat manghinayang. Maganda na rin ang nangyari. Kami ang nakadagdag lang ng abala sa inyo, mga kaibigan. Hindi rin naman kaunti ang mga gwapong binata ng lahi ng dragon. Mukhang hindi talaga kayang tapatan ng sayaw na ito ang lumilipad na ulap. Talagang marunong silong yan. Alam niyang nakabubuti sa aking mata ang ganitong klaseng bagay. Napakagaling sa bewang. Mas marunong pa siyang umindak kaysa sa tindig ng isang pulang soro at ang lakas ng dating. Kumikinang ang mga kaliskis niya hanggang sa halos mabulag ako. Sa unang tingin pa lang, alam mong mas malakas ang bewang niya kaysa sa dugo ang ahas na yon.
Hindi na sayang ang lakad na ito. Gwapo ba ang asawa? Pwede bang ibalik mo muna ang buntot mong ahas? Mas mabuting subukan ko muna ngayong gabi ang bewang ng asawa ko. Anong sinasabi ng baliw na ahas na ito? Paandar lang. Ilang ka na ata. Hindi pwede ang mabahong ahas na ito, gusto pang subukan ang bewang ko. Baka hindi. Ganito rin ba kadaling malasing ang mga soro at mababahong ahas? Huwag mong sabihin ganito rin ako noong huling beses, kunwari lang pala akong naglalasing. Napakaganda ng eksena. Hindi ko nga maisip. Noong nasa hot spring tayo, kailangan ba talagang may isuot akong isang swimsuit? Bigyan mo rin si Longyan at ang dalawang maliliit na dragon ng isa bawat isa. Yung tipo na pang chefware. Para mas maipakita ang perpektong katawan ng Young General. Naku! Siguradong mapapaawang bibig ang sinumang makakita sa eksenang yon. Hindi pwedeng isipin na baka ngayong gabi ay magandang pagkakataon. Ayaw talaga ni Momo na uminom ako ng isang baso. Hindi na lang ako iinom. Baka kung malasing ako at makagawa ng kahihiyan, hindi maganda. At saka, nasa labas ito. Gusto na naman akong saktan ng mabahong soro. Hindi talaga ako papatol sa patibong niya. Paano naging napakalakas uminom ng asawa ko? Paano isang maliit na baso lang, malalasing ka na? Baka gusto lang talagang makipagtagayan sa akin ni Momo. Ay, napakaabangan ko naman yan. Masarap ba? Gusto mo bang painumin ulit si Moon Shadow ng isang baso para kay asawa? Hindi na kailangan, baliw na ba ang soro? Bakit lagi siyang gumagawa ng hindi normal? Pumili ka ng plain na swimsuit para kay Longyan. O mas bagay ba yung may pattern na parang batik ng leopardo? Wow, may transparent pa pala. Kung mamamatay na rin lang ako, iinuman pa rin kita ng isang baso. Gusto mo bang uminom ako na parang si Moon Shadow? Mabango si Momo. Lasing ka ba? Nakainom ka na ng alak ni Moon Shadow, kailangan mo ring inumin ang akin. O gusto lang magpalit ng style ni asawa at maglaro? Tapos na, tapos na. Mukhang talagang lasing na ang mabahong ahas na ito. Kapag uminom ka ng lasing, matulog ka na. Anong klaseng multo ba nitong eksena? Sige na nga. Salamat sa pagbigay ng pagkakataon, asawa. Pasensya na, asawa, hindi na kaya ng katawan ko ang alak. Natatakot akong hindi ko na kayang samahan pa ang Young General sa pag-inom. Hindi ko alam kung saan ang kwartong inihanda ng Young General. Dalhin mo sila sa guest room. Nakakainis ang mabahong ahas. Sinisira pa ang magandang balita ko. Paipal sa teritoryo ko. Huwag muna. Huwag kang mag-ingay. Sinabi ni Lola na magpapawalang bisa siya ng kasal. Hindi na ba ako pwedeng mahalin tulad noon? Gusto ko si Longyan. Gusto ko siyang tinitingnan. Gusto ko si Longyan habang sumasayaw. Ikaw. Anong nangyari? Nadakip ng mga taga-Dragon Clan si Moxiao. Ano? May nagkalat kagabi ng ipinagbabawal na pulbos sa tubig ng Dragon Clan. Kaya maraming tao ang bumagsak. Eksaktong nasa gawing kanluran ang patrol team noon. Nakita nila si Moxiao na papunta sa malamig na paligo. Hindi lang iyon. Ngayong umaga, may isang babaeng Dragon Clan pa. Nagulat na si Moxiao ang mapanlinlang na traidor na hindi sumusunod sa utos. At ang babaeng iyon ay mismong nakatakdang pakasalan ng pinuno ng Dragon Clan. Ngayon, nababantayan na rin kami. Sinasabi nilang may balak si Moxiao na hindi maganda. At sinira pa niya ang kalidad ng tubig. Imposibleng gawin iyon ng isang malaking kontrabida. Walang utak, biglang tumalikod sa kasunduan. Bago matulog kagabi, wala ba kayong napansing kakaiba? Nakakapagtaka rin talaga. Pagkatapos naming uminom kagabi, pagbalik ko sa silid, saglit lang at tuluyan na akong nakatulog. Ako rin naman, pero kagabi kaunti lang ang nainom ko. Iunat mo ang kamay mo, tingnan ko. Talaga nga, may ipinainom sa kanya. Sobrang tugma ng dami ng gamot. Mamaya pa. Hindi ko man lang napansing may mali. Itong batang dragon na ito, mukhang may gusto mang gantihan. Hindi pa malinaw ang sitwasyon. Huwag munang magdesisyon ng padalos-dalos. Tandaan mo, kailangan mong agad puntahan si Longyan. Kung matatagalan pa, natatakot akong hindi pabor kay Moxiao. Pumunta tayo sa silid-aralan. Talagang yakap. Unang beses dumating si Enye. Subilang panauhin. Tapos may ganitong klaseng pangyayari pa. Sa ngayon, inuulan ng reklamo ang buong tribo. Kailangang iproseso ng patas ng marangal na Panginoon ang usaping ito. Itong tusong lobo, ginagamit ang mga patakaran ng tribo para gipitin ako. Natatakot siyang ilabas ko si Longyan bilang kabayaran sa utang ng pagliligtas sa akin. Kami ang nagkulang sa pag-iingat. Nadagdagan pa ang problema para kay Panginoong Moxiao. Kaya pala may nangyaring ganito.
Natural, makikipagtulungan kami sa investigasyon. Pero sobra na ang nainom ko kahapon. Hindi ko alam ang simula at wakas. Nakaluluhang pakiusap, mahal na Panginoon, makiisa po kayo. Hayaan niyong makita ko si Moxiao. Para malinawan ko ang dahilan. Kung hindi ka kampante, pwede akong magpadala ng tao para bantayan siya buong oras. Natatakot si Panginoong Moxiao. Ayos. Aayusin ko ang pagpapadala ng tao para samahan ka roon. Naglakas loob silang gawin sa iyo ang ganitong kalupit na bagay. Ang mga taga-Dragon Clan talaga, paisa-isa ang salita, pero paisa-isa rin ang gawa, kunwari pang mabuting tao. Naniniwala ba ako sa sinabi ng may bahay? Siyempre, naniniwala ako. Pinainom kanila ng pampanghina ng hayop. Paano ba magiging may saysay na lunas ang Panginoong asawang ito? Hanapin si Longyan. Gawin niyang mabilis ang pagdala ng mga gamot na ito. Huwag nang sayangin ang oras sa paghahanap sa kanya. Huwag kalimutan, mahal na asawa, kung sino ang may kasalanan, bilisan mo. Sino ang nagbigay sa inyo ng pahintulot na gumamit ng pribadong parusa? Tawagin si Lanling para makita ako. Nahuli na ng mga tauhan niyo si Moxiao. Ang panggapos na pil na ito ang kailangang panlunas ng may bahay. Sa loob ng 1 oras. Gusto kong makita ang mga ito. May 3 sangkap na kulang. Tawagin niyo rito ang namamahala sa itim na pamilihan. Tulungan mo ako sa isang takbo. Itong silyang lobo na ito, hindi marunong makaramdam ng tama at mali. Pumunta ka agad at magpatawag ng tao. Noong nakaraang gabi, dahil sa kakayahan mo, hindi ka sana basta-basta nahuli ng ganito. Sa mga nilabanan ko kagabi, may isa na ang galaw at paraan ng biglaang pag-atake ay kahawig na kahawig ng taong iyon. Alam niya ang lahat ng kahinaan ko. Kaya ikaw ang gagamitin niyang pain. Para mailabas siya sa lungga. Natatakot ako. Kakailanganin pang magpanggap ng may bahay at ni Prinsipe Long bilang isang palabas. Nahila na ang taong ito palabas. Ang ulupong na lobo na ito, marunong magbalak. Ngayon, nasa dilim ang kalaban at kita tayo. Kaya ang magagawa natin, sundan muna siya at hilahin palabas ang nasa likod ng mga anino. Magsimula tayo sa pag-uusap mula sa simula ng usaping ito. Hindi na kailangang humingi ng tawad ang marangal na Panginoon. Ako lang ang may gawa ng bagay na ito. Walang alam si Pinunong Ayaw. Ako ang nagsasalita lang ng kung ano-anong kalokohan. Anong ebidensya mo na sinulsulan ka niya? Mas mabuti sigurong ikwento mo ng detalyado. Paano ka ba niya sinulsulan? At paano mo nilabanan ang tukso? Wala ka bang hiya? Ang ganitong bagay, paano ko ba masasabing malinaw? Hindi ko masabi. Kung may sadyang naninira, hindi maganda ang dating niyan. Anong klaseng kapalaran ang naranasan niya ngayon? At anong klaseng kapalaran naman kaya ang sasapitin ng taong iyon sa hinaharap? Tayo na lang ang magpustahan. Tignan natin kung sino ang nagsisinungaling. Nagsasalita ang pinuno pero walang sinasabi. Nababahala ba siya? Sino raw ang nababahala? Pustahan lang naman ito. Kapag ikaw ang natalo tapos ang usapan. Ang gusto ko, buhay ng ahas na yon. Itong mapapangasawa ko, matagal nang may malalim na damdamin sa akin. Siya na mismo ang humiling sa isang mga gamot na magtimpla ng panibagong gamot. Kung may iba pang babae na pilit siyang yayakapin, babaling at kakagatin sila ng anak na wod. Bago sumapit ang 3 araw. Wala nang lunas kahit maubos pa ang lahat ng gamot at bato. Totoo nga ba yon? Kung hindi ka naniniwala, ipaimbestiga mo sa mga gamot at ipasuri. Para naman marinig ang totoong usapan. Kung hindi totoo ang sinabi mo, hindi na ako mahihiyang kumilos. Kung ganoon, magkikita tayo sa loob ng 3 araw. Isang paalala lang. Kapag nakapasok na ang anak na uod sa katawan, sa buhay na ito, mahihirapan ka ng mag-asawa at magkaanak. Ang tali ng hayop ay nawala na sa ulap ng usok. Ikaw na ang bahalang mag-alaga sa kanya. Binibining Sumo, may gusto akong sabihin sa'yo. Ngayon ko na ito sasabihin kay Binibining Sumo. Baka may masamang nangyari kay Moxiao. Hindi gusto ng kuneho ang kahina-hinalang bisita. Kaya sa ngayon, wala munang sisihin o ituro na mali. Unahin nating ilabas ang ahas mula sa yungib. Ang ibig sabihin ni Sumo, gusto pa niyang makiusap kay Binibining Sumo na makiayon sa kanyang palabas. Mangyari po, Sumo. May isang taga-tribo ng BI sa labas ng mesa na sinasabing gustong makita ka.
Isang itim na leopard na beastman na ang pangalan ay Kanglan ang gustong makipagkita sa inyo. Pinapunta niya ang isang tao sa itim na pamilihan ng Bei para maghanap ng gamot. Tiyak na nalaman na ito ng Bei. Kaya pumunta siya rito para hanapin kami. Dalhin mo siya rito. Halika rito. Ano ang ginagawa ninyo? Magpupulong ba rito ang mga suwail na mapapangasawa? Ay! Kung nandito lang ang tatlong mahihirap na mga malapit, itong malamig na mamamatay tao ay makikigulo pa rin. Napakahaba na ba talaga ng buhay ko at nakakainis ako? Kung ang may-ari ng bahay ay ayaw, una ka munang bumalik. Umalis na kayo. Kapag nagpatuloy pa ito, talagang mapapaligiran na tayo ng mga walang awang rebelde. Hintayin nating matapos muna ang problemang ito. Kailangang mapabilis ang pagpapawalang bisa ng kasal. Ang buhay ng abo ay buhay rin naman. Binibining sumo, uminom ka muna ng tsaa. Salamat. Mukhang ayos pa naman si Moxiao ngayon. Sobra na talaga ang mga taga-Dragon Clan. Mas mabuti pang diretsuhin na lang sila at tapusin. Naghihintay si Yuan sa labas. Basta makalabas lang at matumba sila. Ano pa bang magagawa nila? Hindi pwede. Ngayon, si Moxiao. Hindi pa nahuhugasan ang pangalan ko. Kung patayin sila, baka lalo lang tayong magsimula ng digmaan sa dalawang lahi. Pakinggan mo ang may bahay. Nagkasundo na kami ni Longyan. Maghintay na lang ng balita. Ngayon may isa ka pang kailangang gawin. Sabihin mo lang, binibining sumo. Nasa labas si Yuying at ayaw umalis. Pagbalik mo, pwede ba akong humingi ng gantimpala? Bilisan mo na. Sama ka sa akin, sama ka sa akin. Isang tingin lang, alam mo na. Ang itim na leopard na ito, buto at laman pa lang, pang pumatay na ang tindig. Pero kung hindi naman siya ang pangunahing kalaban, hindi naman siya masamang tao. Lola, magagandang makita at hangaan din ito ng mabuti, sayang naman. Binibining sumo, magpahinga ka muna sandali. Ang pinuno ay magpapahinga muna sa kusina. Aalis na kami, aalis na kami. Moji, gusto naming tikman ang luto mo. Pakigawa rin kami ng isang putahe, pwede ba? Isasama kita sa kusina ng personal na gamit ng batang general. Hindi naman mahirap ang makisingit sa kainan. Halika na, tara na. Pwede ko ba siyang makita? May dala akong regalo para sa kanya. Abala siya, mahal na asawang babae. Mas mabuting maghintay ka na lang sa labas para madali siyang makausap. Hindi siguro gusto ng mahal na asawang babae ang mga ganyan. Mahilig ang mahal na asawang babae sa ebis. Busy ba talaga ang mahal na asawang babae? Talagang gusto ko siyang makita. Kung insultuhin mo pa ako ng ganyan. Hindi siya busy ngayon. Ako na ang tatawag sa kanya para sa'yo. Ikaw. Mahal na asawang babae. Wow. Ang gwapo at astig naman ng lalaking ito. Parang pakiramdam ba ng mahal na asawang babae ngayon ay, swerte sa aming tatlong asawang halimaw ang bumagsak mula sa langit. Ano bang kalokohang international ang pinaggagawa niya? Kahit gaano pa siya kagwapo, hindi mababago ang katotohanang mga kontrabida sila. Hindi ako uto-uto pagdating sa pag-ibig. Hindi pwedeng kunin ang kontrabida. Bakit biglang parang may mali sa tingin ng tatlo nilang mata? Tama. Iiyak ba ang taong isdang ito? Baka nagsasawa na ba sa akin ang mahal na asawang babae? Sabi nila, ang luha ng taong isda ay nagiging perlas. Kung totoo yan, pagkatapos kong mapawalang bisa ang kasal, dadamputin ko ang mga perlas na yan at ibebenta para sa pera. Astig, ha? Pati kulay pink meron pa rin. Hahaha. Wala bang pakialam kung sino ang kukunin ko sa kanila? Hindi pwedeng umiyak. Kapag kinain mo ang candy ko, bawal na ang umiyak. Mahal na asawang babae. Hoy, nakamamatay na Soro. Hay, mahal ko, basahin mo ang boses ng puso ko. Ang mga halimaw na asawang alaga niya gabi-gabi. Kung gusto mo pa ng mas marami pang animasyon na uri ng amo, pumunta ka na lang sa napiling mga video sa Douyin. Puro di kalidad at orihinal na nilalaman, 100,000 na tuldok 7455. 3 taon ng pamalit, 10 tuldok 0,000, bilisan mo at panoorin na.
Hoy, nakamamatay na Soro. Alam ko na may binabalak kang gulo para sa akin. Ang pinakamatamis talaga ng ipinapakain ng mahal na asawang babae. May kailangan ka pa ba? Mahal na asawang babae, ito ang regalo para sa'yo. Ano ba yan? Puro sirang kalokohan lang. Bakit hindi mo na lang ako bigyan ng napakalaking perlas ng madaling araw? Madamot. Wala na, umuwi ka na muna ha. Sa susunod, magdala ka ng ilaw at perlas para sa mahal na asawang babae. Kanina pa ako nagkasundo sa mahal na asawang babae. Ako ang bahala sa mga gawain mo. Babalikan kita ng kapalit. Depende sa'yo, ano bang gusto mong kapalit ang ibigay ko? Ngayong gabi, sasamahan kita matulog. Hindi pwede yan. Kahit paano, hindi na kailangang maging sobrang excited ang mahal na asawang babae. Baka mapansin pa ng lahat. Baka pagtawanan lang tayo ng mga tao. Una, estranghero. Pangalawa, naging pamilyar. Mas madalas kayong matulog, mas magiging pamilyar kayo. Batang General, tikman mo na itong nilutong rib na simpleng-simple lang. Masarap yan. Kung gusto mo, kumain ka pa. May ilan talagang tao. Ano bang silbi ng puro lakas? Ni hindi mo alam kung ano ang gusto ng mahal na asawang babae, puro ikaw ang dadamo. Nandito na naman. Pwede bang huwag nang mag-ingay ang dalawang koronadong ito sa kwarto ko? Hindi ba't sinabi ko nang hindi mo malalaman mamayang gabi? At saka, ngayong gabi ako ang matutulog kasama ng mahal na asawang babae. Lumabas kayo. Ngayong gabi, matutulog kayong dalawa sa sahig. Ang galing talaga ng kusina ni Ginang Su. At sabi pa nila, kaya rin niyang malutas ang laso ng buhay na longevita.